Okay, see. So let's solve this sad problem, particularly in steel design compression member. Okay, so refer to the given tripod shown. So given dimensions, sige, sulat na natin. Lagay na natin. So yung A is 0.6 meters, B is 1.35 meters, yung C is 1.5 meters, yung H height is 1.35 meters. Okay. Lagay naman na natin lahat. Okay. So per area, 690 square mm. Then radius of gyration, 15.5. So basically, itong radius of gyration na to, um, ano kasi yan eh, pwedeng may R by Rx pa. Kukunin mo kasi doon yung R minimum. Bakit? Kasi sa KL over R, di ba nasa baba siya? This is the slenderness ratio. Okay, our slenderness ratio, so formula of KL over R. So, itong slenderness ratio, lalaki to kapag maliit to. So, they have inverse relationship. And vice versa, kung maliit to, okay, liliit to kapag malaki yung denominator. So, they have inverse relationship. Ang goal kasi natin is makuha yung critical slenderness ratio, di ba? Yung malaki, pinakamalaking slenderness ratio. Para doon natin ililimit. So, ayun. Yun yung allowable lang. Okay. So, FY yield stress 248. Saan pa magagamit yan? What is the allowable, siguro sa ano? Di ba may sa code tayo regarding dito compressive stress? So, yung may FY, tapos yung FE, Euler buckling stress, ganun. So, dun magagamit. Pero I guess dito hindi natin magagamit yun. Yeah. So, what is the allowable compressive stress of member AC? Okay. Allowable compressive stress. Ano lang kailangan natin dyan? Allowable compressive stress. DKL over R. Kasi dito may table tayo. Ayan, KL over R. So, parang po natin allowable stress. So, we need to find a suitable slenderness ratio. So, ayun. So, what is the allowable compressive stress of member AC? Okay. So, given this figure, may downward force tayo. So, automatically, kukontrahin niya ng upward force, which is a compressive force. And ito, nakakompress tong joint na to, bali. So, ganun. So, pangalanan natin, FAB, FBA na lang. FBA, this one is F na DA, this one is FCA. Okay, so ayan. So, kung kukunin natin yung mga length niyan, length ni BCA tayo. BA, length ni CA, and yung length ni DA. Okay, so lagay natin. 'Di ba? Square root lang naman yan of the sum of the squares. So, extended Pythagorean theorem lang yan kasi 3D. So, for BA, ang distance nito ay from B, yung x niya ay 1.5. Sige, lagay ko na. 1.5 squared. Plus, yung y niya ay paangat. So, positive y-axis yung angat. Actually, negative pala to. Negative 1.5 kasi to the left siya. Okay, papunta doon. So, andito yung positive x-axis, positive y-axis, positive z-axis. So, kung saan siya, kung papunta siya sa positive, edi positive siya. Kung pa-away, edi negative. So, negative 1.5, then paangat tayo. So, 1.35 squared. Then yung z natin ay wala. 1.5, y. Walang z. Hindi siya na-move. Pupunta doon. Perpendicular to the page. So, wala. Okay. Then for LCA, so for length ni CA, C2A, inahanap nga pala si AC, no? Pero sige, lahatin na natin. Kakailanganin natin to sa ano, de. So C2A, so ito papunta kay positive x, so that's 0.6, positive 0.6 squared. Then yung y is aangat siya na 1.35. Then plus, yung z niya naman ay pupunta siya doon, so negative 1.35. Okay, so may value tayo niyan. Then LDA, okay, so
LDA D2A is X niya is A. Ano yun? A 0.6. Ang Y niya ay aangat siya, 1.35. Then yung Z niya is papunta dito sa positive B, 1.35. Ayan. So, store na, lagay na lang natin. So, ito, gamitan natin ng calcul. Dito, mag-ano na lang ako, x squared, y squared, para calc na lang ako. X squared, y squared, z squared. So, I'm solving this problem, how I solve this sa Sele, kung sasagutan ko siya. So, negative 1.5, okay na yan. Kahit wala ng positive, negative, kasi isi-square mo rin naman, mawawala lang din. So, 1.35, then 0. So, yun. So, ito, store natin to sa B. Okay, next step, 0.6. Ang y ay 1.35. Then yung z, 1.35 also. So, yan, store natin sa C. Finally, 0.6, 1.35. Parehas lang naman sila, pero store ko pa rin to sa hiwalay, D. Okay, so we have B, C, D. Okay, so pag nakuha na natin yan, ito, next is importante na yung sign. Mode 5.1. Ay, mode 5.2 pala kasi 2 unknowns yan. 3 unknowns rather. So, ang X, Y, Z, ito yan. Ito yung mga X, ito yung mga Y, ito yung mga Z. So, mga X's muna. Ito muna unahin natin. So, negative 1.5 over, ano yan, nasa B. Okay, then sunod, 0.6 over nasa C. Then, 0.6 over nasa D. Positive ba? Positive naman lahat. Okay. Then, ang X natin, okay, okay. Ito pala. So, summation of forces along X, Y, Z. Sige, lagay ko. Summation of forces along X. So, wala namang ibang external force. So, 0. Summation of forces along Y. So, ito ang meron. Meron kang W downward. So, negative yon. Negative kasi ito yung negative Y-axis. Then, summation of forces along Z is also 0. Ayun. So, 0. For Y, ito naman, 1.35, 1. Lahat sila 1.35. Makes sense kasi upward naman si Y eh. So, 1.35. Pero ang mababago is yung denominator nila. Okay, 1.35 over B. Next is 1.35 over C. Ay, okay. Sige, lahatin ko na muna. Hindi pa, may ano pala, may masasolve na pala dapat tayo. Over D. Then yung Y is negative 1. Ilat ko siya as 1 para yung magiging value nito, ilalabas dito is naka in terms of W. Ganun yun. Then, finally, 0, negative 1.35, and 0. So, 0 is negative 1.35 sa C, and positive 1.35 sa D. Okay. Okay. So, these are values. So, for ano yung unang lumabas? Ang unang lumabas ay si F, B, A. Dito ko na lang siya ilagay siguro, no? Ayan, FBA. In terms of negative 0.427, negative 0.427, 0.99, 0.99, 1761. Okay. FCA is negative 529, 0.529, also negative. So, compressive nga sila. Negative 0.529, 431, 431, 1137. I guess same lang to sa, ano, sa DA.
Okay, parehas lang sila. FDA na lang din to. Parehas lang sila. Pero ito yan. May naka in terms of W sa mga yan. Okay, so ito na. What is the allowable compressive stress member AC? So, sagutan muna natin yan. Let's scale over R ng AC. So, yung length ni AC, ito pala. Ay, ito yun. So, length ni CA. Okay, yan yung na-store natin sa C. Then yung R is yung R minimum, 15.5. Okay. Na tayo dyan. So, K, 1 lang naman yan kasi hinged, di ba? Or wala naman ibang sinabi rin na fix siya. So, for K, assume hinged. Oops. Assume hinged. Assume mo hinged. Okay, times length. C, pero dapat naka-millimeters tayo. So, times 1,000 over R, 15.5. That will be 129. Okay, yan yung slenderness ratio natin. Ayan, so slenderness ratio is equal to 129.112878. 112878. Okay? Store ko yan sa slenderness ratio. So, S. Anong S? Mukhang S. D 5. Okay. So, ayan. Allowable compressive stress, dito na tayo titingin. We have slenderness ratio of 129 point something. So, dito siya banda. Tama? So, between 129 and 130. So, try muna natin kung 129. Yan, 61.89. Yun yung allowable stress. 61.7. So, di ba, kung tataas siya ng konti, di bababa yung FA niya. So, ayun. So, they have inverse relationship din. So, try natin na, tawag dito, mag-interpolate tayo. Diba nandito banda yung nakuha natin na KL over R sa gitna. So, dapat may makuha tayong value somewhere in between them. Okay, so store ko yan. So, dun tayo sa mode. Mode 5.1. Mode stat. Then, linear muna tayo. Input natin, 129. Then, 130. Then, 130. Okay, then yung FA corresponding values, allowable stress, 61.89 and 60.90. Paano kung sabing allowable stress siya? Stated naman siya, allowable stress, megapascals. Then, kapag capital F, stress yon. Kapag capital, stress, madalas. Or minsan, kapag F, stress, kapag P, force. Ganun. Okay, so ups, then regression, since FA yan, so ito yung Y, so Y hat, yun yung ano natin. Then we have value for K over R, which is yung X. 61.7, 61.8. Medyo, ayun, bumaba, di ba? What if ginawa ko lang na 129 point something? 129.11. Try natin, hindi natin binuo. Papalabas kaya natin yan? 61.8. What if 129.1? Pinalabas talaga yung sagot. 61.8 talaga. Ba't kaya 61.7 dyan? Pero yan, 61.8 daw eh. Most nearly gives. And force over area. Okay. Sige. Ayun na. Yun na yung una. So, compute the maximum vertical load that can be supported at A. Ito. Ito na yun. Gagamitin natin yan. Compute the maximum vertical load W that can be supported at A. What if mapalabas kaya natin dito yung iba? What if try natin. Yung AC, what if yung BA? Papalabas kaya natin yan. Ito lang din naman yan. Pwede naman natin i-recta agad yan. K over R. So you have B naman na. You have value na ng B. Times 1,000 over 15.5. Actually, 130.
130. Nasaan yan? 130. Ito nga, 60.94. Meron ba? Wala. 61. Magkakalapit lang sila, ano? 130.2. 60 to ano? 60 to mga 60. Wala na. Yun lang talaga siya. Walang pamanggulo. Okay, so compute the maximum vertical load that can be supported at A. So, ayan. Eto, sa dalaw, pipili ka dyan. So, ayun dyan ang pinaka-mas-stress. Siyempre, itong mas malaking value. Mas malaking value. Yan yung most stressed. Mas malaki yung force niya yun eh. 'Di ba? So, ayun. Ha. Kaya dyan, yung multiply natin yung W. That will be force. At tinatanong mo, vertical load that can be supported at AC. So, gagamitin natin tong stress at AC. Pero paano man sabing AC? Buti nga AC yung pinapahanap dyan eh. Kasi, si AC din yung most stress, di ba? Or si FDA. Parehas sila. So, sigma CA, stress at CA is force at CA. Actually, sige, okay na yan. Force at CA over area. So, ayun. Yung force at CA, ito yun. Okay, in terms of W, yung area, ano yung area? 690. Yung stress, syempre, gamitin na natin yung nasa problem. 61.7. I mean, yung sagot na nasa choices. So, ayun. Ang gagawin dyan. Copyin natin to. Okay, 61.7. So, that will be 61.7. Then times 690. First multiply. Divide mo ito. Buong to. 0.5. Neglect ka na yung negative. 529. 43. 111. 37. Boom. Ayun. 80.4. Meron ba niyan? 80.6. Most nearly gives. Sige, okay na yan. Ayan, most nearly gives. 80.6. Ang naging sagot ko kasi doon is naka-Newton. Ayun, so naka-Newton yan. Pindutin ko lang yung eng. Kasi itong eng naka 369 yan eh. 369 or negative 3, negative 6, negative 9. So, ayan. Eng engineering notation bale. So yun, 80.6, 80.4. Finally, if the load at A is horizontal daw along positive x-axis. Okay. Take note, along positive x-axis. So compute the maximum value. Eh di ito yung mababago. Ito naman na yun. Summation of forces along x equals W. Ganun. If the load at A is horizontal, ayun na. Along positive x-axis. Papunta na siya dito, bale. Ganyan na siya. Along positive, ayun na. Along positive x-axis, compute the maximum value of horizontal load in kilonewtons. Okay? So, ganun lang din gagawin natin. Alamin lang din natin ulit alin yung most stress. Okay, summation forces along XW, summation of forces along Y is 0, and summation of forces along Z is 0 na rin. So, yun lang. Yun lang yung sabi eh. Di naman sabi additional, di ba? If the load at A is horizontal daw. So, binago yung orientation. So, may mapapalabas ulit tayong values niyan. So, FBA, FCA, and FDA. Okay, so balik ulit tayo dun sa nauna. Ito lang din yan. Balik lang tayo dyan. Pero note mo lang na 1 na yung X. Emission of forces along X is 1 na. Negative 1.5 over B, 0.6. Buti nakastore to. Over C, 0.6 over D. Okay, then 1. X, Y, after na tayo, tapos na tayo sa X, Y naman, 1.35 over B, 1.35 over C, and 1.35 over D. Okay, so Y is 0. Then finally yung Z, 0, negative 1.35 over C, and 1.35 over D. Okay. So yun, negative 0.96. Ang taas. Magwa 1 na. Magwa 1 na siya. Okay, so ito yung una. Negative 0.96. 96.
0973, 0973, 1462. Oop, yeah, nawawala na naman yung cursor ko. Okay. 1462. W. Pares kaya ulit to sila. We'll never know. 0.47. O, ito, mas mababa. Oh, tension pala to. Oh, hindi. Not necessarily. Oo. Kasi ang assumption natin kanina is compression. Sige, tignan natin. Ma-confirm naman natin yan. 0.476. 0.476. Aha. 488. 0023. 488. 0023. What if yung isa? What about yung isa? Ah, same lang. Okay. Same lang din talaga sa X and Y, no? Same lang din pala sila. So, most stress to. Ayan. Ito yung gagamitin natin. The load at A is horizontal along positive x-axis. Compute the maximum values. Ayan. 0.96. So, si B yung stress. Kailangan naman natin kunin yung slenderness ratio. Parang naulit lang din yung dalawang tanong eh. Diba? At ito sa last. Madalas napapansin ka. Yung huling tanong is parang uulitin mo lang yung inuna niya. Pero ang tanong dito is yung final na. So, yun nga. Parang inulit mo lang din. Ulit ka lang din mag-solve. K/R ng BA naman tayo. Okay, so, okay na tayo sa K. Yung B, nakastore sa, yung L, nakastore sa B. Yung R is 15.5. So, ayun yung slenderness ratio. That will be, nasolve ko na ba to? Ayan, so, ano yun? B times 1,000 all over 15.5. So, ayun na. Ito nga yun, 130. 130.1963617. Okay, store ulit natin. 1963617. Oh, wala na yung cursor ko. Bakit nawawala? 1963617, tama ba? 1963617? 1963617. Okay. So, dito naman yan banda. 196, 120, 129 to 130. Oh, no, 130 to 131. Okay. Di yan gamitin naman natin. Okay. Store naman na tayo. So, rekta na natin yan. Mode 3, linear. 129 and 130. Oh, no, no, no. Kanina pala yan. So, 131 to. Then ito ay 130. So, ang 130 ay 60.94. And then, isa ay 60.01. 60.01. 60.94, 60.01. Okay. So, apps, regression. So, yung 5. Then, this one. 177.19. Okay. Yun pala yun. Yung FA niya. 177.19. Ang taas naman. Ano ba kanina? 80. Tama. Ay, no, no, no. 60 lang. Allowable compressive stress. Okay. So, compute the maximum value. Ayun. So, we have force. Diba ano lang naman yun? Sigma BA is force BA over area. So, basically, sigma times area over yung ito. Yun. So, yung sigma natin, 177.19. Okay na yan. 177.19 times area, 690 yun, di ba? Na-store ko ba sa A? Store ko nga ito. Over BA, 0.96, 0973, 1462. Ay, 690. Ayun. Ba't ang laki?
If the load at A horizontal along positive x-axis, compute the maximum value of horizontal load. Okay. Hindi, wala namang magiging bearing ata. 127? Ang laki. May typo ba ako? 177.19, 0.976. What if yung isang ginamit natin? Eh di mas lalaki. Mas lalong lalaki. Wait lang. Hindi pwedeng 177. Kasi, dapat 60 lang yan. Mali ako. May mali ako. Paano naging 177 yung kanina? Ulitin natin ha. 129, 130, and 131. Okay, so 130, 60.94, and then 60.01. Okay, so clear apps, regression, linear naman tayo. So, ano ba yung S na gamit ko dito? Oh, ayun nga. Baka 5 yung nagamit ko kanina. Sabi ni. Wait. Okay. That should be 60.7. So, sige. Store naman natin yan for stress. Saan naman pwede yung stress? Pressure. Allowable stress. M na lang. Megapascal eh. So, sige. 60 point. Ito siya mismo gagamitin kasi natin. 60.757. Sige, okay na yun. 757 megapascals. Okay. So, balik kanina. So, stress times ano lang yun. Stress times area. Store ko na, di ba? Para ma-recall ko. Okay, tama. So, stress times area, MA, over yung, nasan yun? This one. Yung 0.96, 0.97, 3.1462. Boom. 43. Yun. Almost 30 gives. 43.7. So, ayun. Tama. Ayan. Hope you learned something. This is, I think, I'm pretty sure passboard to. I'm not sure kung anong year. Kung na maalala. Pero based sa format, gilid. Sa gilid ito. CRF. Ayun. Thank you. So, ayan. I'm going to solve problems na mga ipupost sa group. Para ma-review, mga takers. Good luck. Tasele.